kabitan time na tayo. Baklasin ko muna yung mga dapat baklasin dito. So, ito yun. Yung dalawa. Itong ehi, itong sa fender, saka ito. So, for reference lang din, no, mga sir. Ito yung laro ng shock natin, yung stock. Hanggang dito yan siya. So, may matitira siguro mga 1 inch or 1.5 inch yan. So, soon, i-check natin siya kung ano yung difference ng play ng Racing Boy versus dito sa stock natin. So, by the way, ito nga pala is naka AV Moto tune siya. So, 2 years mahigit na itong tune nito. Wala itong maintenance. So, natanggal ko na yung braking system niya dito. So, natira na lang yung ehi. Tapos na lang yan siya. So, hilahin na natin yung ehi niya. Halalay lang dito. Yung mga bushing, tali natin. Ito, set aside muna natin to. So, ayan din kasi itsura ng stock natin. So, nagkakaroon na siya ng build up ng parang nag-tarnish na yung paint. So, kaya nag-decide na rin talaga ako na mag-upgrade sa Racing Boy na front shock. Malalaman natin kung ano yung performance niya sa mga susunod na videos, mga sir. For now, installation muna tayo, tapos comparison ng stock sa Racing Boy. So, next na, babaklasin natin dyan. Ito, yung dalawa na yan. Kabilaan niyang kaliwat kanan. Isang pihit lang. Pag medyo matigas, gamit kayo na ito. Buka mo konti. May hila. Ay, grabe. Kaya palang sikit. Ang hirap tanggalin. May kalawang na, guys. So, sukatin natin yung inner sa outer tube gamit tong caliper. So, unahin muna natin yung stock nandun sa may kabitan ng disc. Inner tube niya is 30 mm. While yung Racing Boy, yan, 30 rin siya. So, same sa stock. Sa outer tube, so siguro dito na lang. Yan, mga 1, 2, 3, mga 43 or 44 mm. So, dito rin tayo sa part na to. Ito is so 42, mga 42 or 43. So, when it comes sa play, yung compression niya, sakto lang. Yung rebound niya, medyo mabagal siya. Very effective to sa mga sa mga lubak-lubak. Then, ito naman pala yung play ng stock na shock. Pero naka AV Moto na tune. So, kitang-kita mo yung difference ng dalawa. When it comes sa compression, halos same. Pero yung rebound nito medyo mas mabilis. Bago natin ito ikabit, lagyan muna natin siya ng konting grease dito, grasa. So, ako ang gamit ko yung Gainer 8 na high temp grease. Ayun, ganyan. So, konti-konti lang. Para hindi lang pasukin ng kung ano-ano yung pinaka-ring. Hindi kalawangin. So, sa pagkabit, yan, may makikita yung gatla. So, possible hanggang dyan lang yung pinaka-T-post natin. So, check natin mamaya kung yun ang purpose nito. So, yun nga yung purpose nung gatla na yun. Hanggang dito lang siya. So, pagdating dito sa pinakataas, level siya. When it comes sa pinakakanto na itong tipo, saka na itong mismong base ng shock. And then, para malaman mo rin kung pantay to, ayan, lagay mo yung ehe. So, pantay siya, no? So, balik na natin yung mags, yung brake set. Tapos, okay na. Test drive na tayo. Okay, so, free wheel check tayo, guys. Okay naman. So, balik ko na lang lahat. Next video natin, honest review. Then, malalaman natin kung totoo bang tagtag siya or matigas. Gaya ng sabi ng iba dun sa mga previous version. Aerox D1, D2, saka sa Sniper. Since 30mm na siya, malay natin na nagbago na. So, stay tuned mga kaligso. This is your Pop Jack Moto. Peace out and God bless.